Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong TGIF mga idol. No, thank God it's Friday mga lods, no. So malupit ang mga balita natin ngayon mga idol, no. Grabe. So lalong-lalo na sa mga update natin na mangyayari next week. Alam nyo ba bakit mga lods? Kasi ngayon is July 31. Ito na yung pinakahuling araw ng July. So tomorrow August na. And then alam nyo naman na 1 week na lang ang ating palugid. Mga idol, no? 1 week na lang, madidesisyonan na ang ating buhay kung tayo ay mapupunta sa langit o mapupunta sa imperno. Mga Lodi, nako, matindi ang mga update natin ngayon. So, kapit lang kayo mga idol, no? Pero bago ang lahat mga Lodi, syempre alam nyo na, sana palike naman ang ating video mga idol, no? Palambing naman, malaking tulong na yung like na yan sa channel ni Jeblo at sa lahat ng content creators. Napakalaking tulong ng like. At syempre kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news update, crypto news, trending news, global news mga idol, subscribe na kayo sa ating channel, click nyo yung notification bell, lahat po yan ay libre mga lods, no? So malaking tulong na yan sa channel natin. So let's go. Mag-start na muna tayo mga lodi sa ating local news, no? Saan ba tayo mag-start muna? Ito muna mga lodi, no? Kasi medyo nagiging controversial ngayon itong space rocket ano pala, no? Rocket launch ni Bongbong. Ako, maraming kumukontra dito, maraming nagtataas ang kilay, maraming nag-headspin mga lodi habang nagkakamot ng ulo. Mga idol, kung anong purpose nitong malupit na 17 billion na halaga ng rocket launch na to. Imagine 17 billion ha, mga lodi, no? Parang nagtitrip lang, di ba? Pero titingnan natin mga idol, makasabihin nyo bias tayo. Hanapan natin ng magandang reason to. Sabi rito mga idol, 17 billion spaceport, the Philippines' first rocket launch is only the beginning. Sabi, umpisa pa lang to mga idol. Isipin nyo, umpisa pa lang yan ha. PhilSA described the plan 2027 sounding rocket launch in Cagayan as a baby step. Baby step mga idol. Toward building the country's first commercial spaceport. A project estimated to cost 17 billion. 17 billion mga lodi. The agency said the rocket will be relatively small and designed primarily for research purposes. So ito pala ang reason kung bakit tayo mag-launch ng rocket. Kasi marami nagtatanong, sabihin 17 billion na dapat marami pang mas importante, 'di ba? Yung 17 million na yan, makakagawa na yan ng, sabi nga ni Robin, makakagawa na yan ng train, makakagawa na yan ng mga ospital, makakagawa na yan ng mga paaralan, bridge, para mag-connect-connect ang ating mga isla-isla sa bansa natin. 'Di ba? Ba't uunahin pa yan? Ano ba ang silbi niyan, mga idol? Ayun yung sabi dito. So, ang mga sinasabi pa nila, ano ang purpose, mga idol, ng rocket na to? Ayun yung dahilan. So, sabi rito, the agency said the rocket will be relatively small and designed primarily for research purposes ng collecting atmospheric and air quality data before, ito yun, collecting atmospheric and air quality data. Ayun yung purpose o mission nung rocket na yon, mga idol, no? Before the country moves toward more advanced space mission. PhilSA hopes the future spaceport will attract international rocket launches and help position the Philippines to benefit from the US $1 trillion global space company. So umpisa pa lang daw to, baby step, at ang pinaka-purpose ng rocket natin is magkolekta ng atmospheric and air quality data. Para saan ba yun? Collecting atmospheric and air quality data sa Tagalog ay pagkolekta ng datos tungkol sa kondisyon ng atmosfera at kalidad ng hangin. No, ayun yung purpose ng 17 billion pesos natin. Ito ay ang proseso ng pagsukat at pagtatala ng impormasyon tungkol sa hangin at panahon gamit ang iba't ibang kagamitan o sensor. Parang sa ano ito makakatulong mga idol sa tingin natin, no, sa pag-asa o yung sa pag-predict ng ating mga bagyo, no, which is maraming bagyo na dumarating sa Pilipinas. Siguro makakatulong to. Hindi natin alam. Kasama dito ang pagsukat ng ano ba? Temperatura
Gaano kainit o kalamig ang hangin? Isa yan, ha. Halumigmig. Grabe, ngayon ko lang na ulit narinig 'tong halumigmig. Humidity, 'no, dami ng tubig, singaw ng hangin, 'no. Bilis at direksyon ng hangin, kung gaano kabilis at saan papunta ang hangin. O 'di ba sa mga weather forecast, 'di ba? 200 kilometers per hour ang bilis malapit sa gitna. May mga ganun pa, 'di ba? So ayan. Ano pa? Presyon ng hangin o yung air pressure, 'no? Pressure 'yan. Mahalaga sa pagtataya ng panahon. So ayan 'yun mga lods, 'no. So doon nga siya makakatulong pala. Kalidad ng hangin o air quality sinusukat kung gaano kalinis o karumi ang hangin, kabilang ang dami ng mga pollutant tulad ng alikabok, usok, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide at iba pang mapanganib na kemikal, 'no. So bakit daw mahalaga, 'no, ang ating pag-launch ng rocket? Upang makapagtaya ng panahon ng mas tumpak. Ayun 'yan mga lodi, 'no. Kasi ngayon sa tingin ko yung Pag-asa talaga palpak, mga lods. Alam nyo 'pag nanonood ako ng Pag-asa, hindi lang yung sa local news yung pinapanood ko rin yung sa iba, lalo na yung ngayon, yung bagyong Dolphin, mga idol. Papakita ko lang sa inyo, dahil may paparating tayong malupit na ano ngayon, mga idol, na bagyo na napakalakas. Super Science Typhoon, mga idol. Bagyong Dolphin. Ang laki nito mga lods. Tulad nito, hindi, ano natin. Medyo filter natin. May labang updated. 22 hours ago, 5 hours ago. Ito, 7 hours ago. Check natin kung nasa na si Typhoon, Dolphin. Ba't di pinapakita dito? Huwag na to. Napakalaki ng Typhoon Dolphin, mga idol. Dito na lang tayo sa foreign. Although hindi siya tatama sa Pilipinas, mga lodi, nasa taas siya ng Pilipinas. Ito Japan na to, 'Di ba nasa baba natin Japan, ay nasa baba tayo ng Japan, dito yung Pilipinas, So maghahatak ng ano 'yan. Ayun, kita nyo. Ganito kalaki yan, mga idol, ang laki ng typhoon. So dito siya sa ulo ng sa ulo ng Luzon. Okay? Pero yung ikot niyan, yung habagat na hatakin niyan, mga lodi, at ang dating niyan mga Monday, Tuesday, mga idol, 'no? Monday, Tuesday ang dating niyan. So ayan, ganyan kalaki yan, mga lods, Sobrang jumbo niyan, mga lodi. Super na super duper hot yan, Kami wave. Ayan, ang laki niyan, mga lods, Halos yung laki na, mas malaki pa ata sa Pilipinas yan, eh. Ayan, ito yung sukat ng Pilipinas, tapos yung sakop ng bagyo na yan. 'Di ba? Dito siya sa ibabaw, pero yung hatak niyan, mga lodis, talagang sobrang makakaapekto. 'Di ba? Kaya ayan yung inaabangan natin, mga idol, 'no? So, marami typhoon, mas marami pang kasunod. So, kung titignan niyo yung mga update ng sa Pilipinas kasi, alam niyo ba na para sa halos isang linggo na ata o 4 days nang binabalita yung Typhoon Dolphin. Pero sa Pilipinas, hindi, sinasabi lang nila may typhoon, pero sinasabi nila hindi daw makakaapekto sa Pilipinas, hindi daw. Pero makakaapekto yan, mga idol, sobrang laki niyan. Kita nyo, ayan, oh. Sobrang laki niyan. So, kaya nga sa tingin ko, yung weather forecast ng Pilipinas, medyo hindi pa masyadong advanced tulad ng iba, no? Kasi nga yung iba, kaya nga minsan nagka-cancel ng pasok, tapos wala namang ulan, eh. Tapos kung kailan umuulan, saka hindi nagka-cancel ng pasok, o 'di ba hindi masyadong consistent. So kailangan natin maging maayos. So kailangan ba natin yung rocket na yan para doon? Hindi natin alam. Ayun na, kasi nga upang makapagtaya ng panahon ng mas tumpak, okay? Upang mabantayan ang polusyon sa hangin at maprotektahan ang kalusugan ng tao. Upang mapag-aralan ang pagbabago ng klima o yung climate change at ang epekto nito sa kapaligiran. Upang magbigay ng babala kapag mapanganib na ang kalidad ng hangin o may paparating na matinding kondisyon ng panahon. So ayan yan, Sa madaling salita, ang collecting atmospheric and air quality data ay ang pagkuha at pagsuri
ng impormasyon tungkol sa lagay ng hangin at panahon upang mapangalagaan ang kalusugan ng tao at kapaligiran. So worth it ba? Ayan ang tanong mga idol. No? Worth it ba na gumastos ng kasi mga Lodi, hindi biro magpalipad ng rocket. Sino ba mga alam natin nagpapalipad ng rocket mga idol? 'Di ba si Elon Musk? At talagang si Elon Musk kasi mas mayaman pa sa Pilipinas 'yun mga idol. No, so kaya niya talagang magpalipad ng mga rocket na ganyan. At eto ang tandaan niyo mga Lods, itatak niyo sa inyong isip Sabi nga ng airpod ko, tatak mo sa kokote mo na hindi porket magpapalipad ka ng rocket, magiging matagumpay agad yan. Si Elon Musk halos daan-daan, hindi ko alam, hindi na mabilang sa daliri, yung mga rocket na nag-fail, no? At sumabog lang at nasayang lang ang pera. Tapos tayo, first time natin, inaasahan agad natin na magiging tagumpay yung rocket launch natin, yung 17 billion na yan. Paano kung yung 17 billion na yan, hindi naman natin pinagdadasal, no? Pero paano kung mag-fail 'yan? Di another 17 billion ulit, gano'n? Hindi natin alam 'di ba? Although sa tingin ko okay yung purpose niya, mga idol, pero napapanahon ba? Kumbaga oras na ba para maglagay tayo ng ganyan sa atin Mas maganda bang unahin natin 'to kaysa sa mga mas alam niyo 'yun, priority na dapat unahin sa Pilipinas, mga idol? Yung sa baha pag umuulan, mga lods, no? Yung mga bridge o dapat yung mga ako kasi mga idol, mas para sa akin maganda kasi yung na maganda, hindi ko alam kung kanino ko narinig yung plano na yun na ang plano niya is pagdugtong-dugtungin yung mga isla ng Pilipinas para true land, pwede ka ng alam mo yun, maglibot sa Pilipinas habang gamit ka lang four wheel o kung ano man yung gamit mo. Kaya ang balak niya is gumawa ng maraming bridge o kaya tren, no? Para magdugtong-dugtong sa Pilipinas. Sa tingin ko mas maganda 'yon na gastusan kaysa muna dito sa rocket, no? So, kasi kung titignan niyo ako mga lods, hindi tayo bias, no? Tinignan natin kung ano yung magandang pwedeng gawin nung ano na 'yan, nung launch ng rocket na 'yan. Kasi yung iba dito talaga nagta-trash talk lang na hindi naman nila alam yung plano, no? Ah, puwede rin naman 'yon, yung dagdag sahod muna, 'wag na lang muna 'to. So sabi nila maraming dapat unahin bago itong rocket launch na 'to. Although maganda yung kanyang hangarin, pero hindi pa siya yung parang priority. No, parang gano'n yung sa tingin ko. Maganda yung hangarin niya, talagang gusto ko din yun na maging tumpak yung ating ah, pagtingin sa panahon, lalo na maraming bagyo na dumating sa Pilipinas, so dapat alam natin talaga kung ano yung mga mangyayari. Pero hindi pa siya yung parang dapat na mauna sa pila na dapat unahin sa pag-unlad ng Pilipinas, mga idol. Kayo anong masasabi niyo rito sa rocket launch na 'to, mga idol? Kasi ako, sa tingin ko yung 17 billion malaking malaking pera na yan para makatulong o magkaroon ng bilang yung mga project na dapat gawin, mga idol. Yung may pagmamalaki na mo. Halimbawa, ito yan, imbis na rocket yung ginawa ko, napagtagumpayan nating maano yung ganito, maano yung ganyan, yung parang ganun. Kasi yung rocket launch, parang hindi pa yan para sa atin kahit normal na tao. May isip na, ano ba yan? Kumbaga hindi pa yan akma sa buhay na nararanasan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas para mag-launch tayo ng rocket, mga idol, no? Sa iba na lang muna yan. Sa ibang bagay. Pero maganda yung hangarin, mga idol, sabi ko nga maganda, pero hindi pa yun yung parang pinaka dapat na unahin. Ayun yung sa akin. Ano sa inyo? I-comment nyo mga idol, no? So punta na tayo sa ating malulupit na global news, no? So kahapon mga lods, no? Hindi sinasadyang matamaan ng Iran ang China na building. So ngayon, bati na sila mga lods, no? China surprises the United States, mga lodi. China send a large number of missile to Iran. China supports Iran under all circumstances. Alam na natin to, mga lods, no? Hindi na to bago na nagsusupply talaga ng mga military weapon ang China sa Iran, at hindi lang China, pati Russia.
Although may sariling giyera yung Russia, may paunti-unting support yan sa Iran, mga idol, no? At speaking of China, mga lods, ultimong si Elon Musk na nagsabi na China makes half the goods of Earth. Ano ibig sabihin nito? Marami akong napapanood na mga lods, mga documentary na tungkol sa China na grabe mga idol, no, talagang inuubos nila ang mineral sa mundo. ah Gumagawa ang China ng kalahati ng mga produkto sa mundo. Ibig sabihin lahat ng supply, mga idol, halos lahat ng kalahati ng supply sa mundo nanggagaling sa China. Kahit anong supply, gadgets o kung ano-ano pa. Ng produkto sa mundo. Ayan, kasama ang larawan ni Elon Musk tungkol sa binibigyan diin ng komento ni Musk ang nangungunang papel ng China sa produksyon ng mga pisikal na produkto, kabilang ang mahigit kalahati ng steel sa mundo, solar panels, batteries at malaking bahagi ng electronics at consumer goods. Ayon sa datos, ang China ay may humigit kumulang 30% ng global manufacturing value added kumpara sa 17 to 18% ng US lang. Halos doble yung China, no? Kaya ang kalahati ay isang bilog na pagbibigay diin sa dami o volume ng produksyon, hindi eksaktong halaga. Pero mga lods, no, tama yung sinabi dito ni Elon Musk. Lahat ng supply sa mundo, halos China yung nagsusupply. Kalahati ng supply sa mundo, China, mga idol. So, ganun nakabigat yung China, mga lodi, no? At isipin nyo, natalo na nila yung US. Yung US, halos 17 to 18% lang. Ang China, halos 30% na ng supply ng ginagamit ng mundo sa kanila Tapos, iniisip ni Trump na iban. Oh my goodness. Di ba? So, ayan. So, ito na tayo. Crypto muna tayo, mga idol. Sabi dito ni CZ, kilala niyo ni CZ, ang nagbalik ng Binance sa Pilipinas, mga idol. Sabi niya, I support all meme coins. Sabi niya, I might even buy or sell one or two in the next few weeks to test a few new things. May the best meme wins. Mga lods, no? CC clarified he had no involvement in the recent sale of meme tokens sent to him or Binance, explaining that Giggle Academy routinely converts most donated tokens into BNB at month end to fund its pre-education initiative rather than burning them. Kasi mga idol, siyempre crypto exchange ka. Tapos maraming token sa'yo. Talagang magkakaroon yan ng mga parang mga donation ng mga meme coins sa lahat ng token na nasa Binance. So, maski sa akin, sa BitGet nangyayari yung ganun. Mga lods, no? Na nagkakaroon tayo ng mga, ba't nagugulat ako? Ba't ako meron ganitong token? Ba't ako meron ganito? Tapos i-convert ko na lang yung sa BNB, sa BGB. Ngayon yung ginagawa ko. Pero syempre sa akin, may liit lang. 0.0000 lang yung mga nangyayari sa akin, eh. 'Di ba? Pero si CZ at yung mismong Binance, napakadami yan. Siguro yung mga donate yan, maabot ng milyon agad. Milyunan agad yan, mga idol. So, sinabi niya, kino-convert nila yung sa BNB, no? So, ayun. Pero sabi niya nga, naniniwala pa rin siya sa meme coins, no? Na kumbaga bullish pa rin siya sa meme coins. Kaya sabi niya rito, may the best meme wins, no? Mga loads, no? So, hindi pa siya nawawalan ng pag-asa mga meme coins. 'Di ba? Kasi sabi nga natin, ngayong cycle na to, dapat utility coins na, eh. Tapos na yung era ng meme coins. Pero siya, bullish pa rin siya sa meme coins. So, goods yun, mga idol. Nako, nalawin natin to, ang FTX, no? FTX begins paying out approximately $900 million to creditors tomorrow in its fifth distribution round. So, panlima na nila to. Yung alam niyo, di ba, na bankrupt sila, mga loads. Lahat ng mga customer nila, mga idol, no? Binabayaran nila yon, mga lodi. So, panglimang batch na to. Total payouts have now reached nearly $10 billion na since the exchanges collapsed in 2022. Most creditors are receiving more than 100% of their original claims, with smaller accounts getting up to 120. So, sobra-sobra pa yung binabalik sa kanila ng FTX, mga idol, no? So, sayang, no?
Kasi yung iba, paano yung mga ano, alam nyo kasi mga lods, yung mga kinuha nila yung mga sarili nilang buhay, nung 2022 nung na-bankrupt yung FTX, talagang naabutan ko yan mga lods. Talagang sobrang bagsak nun at ang daming nag-grant nun mga lodi sa mundo. Tapos marami dahil sa sobrang stress nung iba, kinuha nila yung sarili nilang mga buhay, mga idol dahil yung kumbaga lahat ng invest nila nasa FTX tapos nag-crash yung FTX tapos makukulong si Sam Bankman-Fried nun. So nawala na sila ng pag-asa tapos kinuha nila yung sarili nilang buhay. So ngayon paano to? Nagbabayad na sila. So paano yung mga yun, no? Yung mga wala na sa mundo, no? Sa kumbaga yung decisions, no? Kasi kung nalaman nila agad na ibabalik 'yon, maghihintay lang sila. Siguro hindi nila gagawing kunin yung buhay nila. Kaya lang ngayon wala na, huli na yung lahat at kasalanan nito 'yon mga lords and so ta's tumihingi pa siya ng pardon kay Trump. Humihingi siya ng pardon kay Trump eh, pero wala na hindi sabi ni Trump hindi niya ibibigay 'yon mga lords, no. Masyado siyang medyo masama yung talagang ginawa niya para bigyan siya ng pardon ni Trump, 'di ba? So ayan. Nako, nako isa pa 'tong, medyo negative 'to, kasi merong mga gumagawa ng mga fake app 'no, o ito nga fake player staking, oh. Fake player staking site drained 3.4 million XRP in a single week, grabe. Alam niyo kaya isa sa mga reason kung ba't di ako nag-i-stake, 'di ba, sa mga ganito. Pero siyempre dapat kasi siguraduhin niyo muna kung nasaan kayo, eh. A fraudulent site posing, as Player Network stole 3.4 million XRP from 71 investors in South Korea. Naku, may stress na naman yung mga OPA natin. Ilang beses na nga sila na-liquidate nung nakaraang mga araw. Roughly $8.5 million at the time. With police saying total losses could reach $19 million. As the investigations widens, per the Seoul Metropolitan Police Agency, the site ran for just 1 week last October, draining 1.5% to 1.8% monthly returning while fake promos spread across neighbor blogs, news articles. Kumbaga, nag-aano pa, no? Napopromote pa yung yung fake site na yun, mga idol, pati sa YouTube channel, oh. Nako, patay tayo diyan yung mga nag-promote niya ng mga content creator. 2 suspects are detained and an Interpol notice has been requested for a third who fled overseas. Nako, delicates mga idol, no? Sabi ko sa inyo ngayon kumakalat na yung scam, no? Hack at mako-compromise yung account nyo. So, dapat lagi kayong mag-iingat mga idol, no? Kasi sayang yung hinintay nating mga taon. Tapos ma-hack lang kayo sa huli. Oh my goodness, ang sama sa pakiramdam nun. So, lagi kayong mag-ingat mga lods, no? Relax lang. Don't panic mga idol, no? Sabi nga kasi napanood ko kagabi yung Supergirl, eh. Ano ba yung sinasabi? Don't panic. Ayun, lagi niya sinasabi yun sa bata, eh. Tapos bandang huli nung siya na nagpapanik, si Supergirl, sinabihan siya ng bata, don't panic. Oh, di ba? Galing nga nun, eh. So, huwag kayong panic mga lods, ha. Lagi lang focus. No, tignan nyo kung okay ba yung mga pinagkiklik nyo. Mag-register kayo sa tamang registeran, wag sa mga fake. Tapos eto na tayo. Naku, matindi to, dito natin malalaman, alam nyo ba mga idol, sinabi dito ng Coinbo na ng analyst pala. Sabi ng analyst, US banks like JP Morgan at iba pang mga bangko and their associates in Congress are secretly at the forefront of obstacles blocking the Clarity Act. So yung mga bata-bata ng mga bangko dyan, di ba, halimbawa ako, congressman ako, okay, senator ako, tapos bata ako ng bangko, hindi ko sinasabing kasi sabi dito JP Morgan, eh. Maraming bangko yung may mga tropang mga senate na o senator o congressman na block niyo yung Clarity Act, etc., di ba? They know once this passes, their power over the people ends, no? So, kumbaga mga idol, talagang gusto nilang pigilan yung Clarity Act. Gumagamit na sila ng mga politiko, no? Yung mga bangko na yan.
no? Pero sa tingin niyo ba mapipigilan nila? Naku, naku mga idol, 1 linggo na lang ang ating time limit, no? Sabi dito ni ang ating malupit na si Scott Bessent, US Treasury Secretary, calls on the Senate to vote the Clarity Act now, no? Oh, open and close parenthesis with caps lock mga idol. Ngayon, bumoto na kayo and closes with a Satoshi Nakamoto quote, no? Ito kasi, kumbaga, hindi na siya nagpaliwanag ng mahaba. He says Senate Democrats are afraid to advance the Clarity Act and choosing politics on the cups of a major victory for American leadership. Ano ba yung quotes ni Satoshi Nakamoto na sinabi niya noon, no? Sa Bitcoin yun. Sabi niya, if you don't believe me or don't get it, I don't have time to try to convince you. Sorry. Ayun yung sinabi ni Satoshi noon na kung hindi kayo naniniwala o hindi nyo kaya, kung hindi nyo kayang maarok mga idol, wala akong panahon para ipaliwanag sa inyo o kumbinsihin kayo kung ano tong Bitcoin na to. So, sorry. Ganun lang yun. Kung ayaw nyo, di ba? Ganun lang yun eh. So, ayun yung sinabi dito ni Scott Bessent, mga idol, no? Pero, pinush niya na kailangan nyo nang bumoto. Nako, huwag nyong piliin ng politika, no? Para sa kagandahan ng Amerika. Parang ganun, no? Mga lods. Ano pa? Si Jack Dorsey, kilala nyo to, ang gumawa ng, o developers ng Twitter na binili ni Elon Musk, no? Sabi ni Jack Dorsey, yung company ni Jack Dorsey na Blacks is urging the Senate to pass the Clarity Act. So lahat na nagpupush, no, na ipas yung Clarity Act. Sobrang dami na. Pati to, Coinbase Vice Chair Ryan Van Grack says, we won the war. No? We won the war on crypto. Declaring now is the time to transition from defense to offense, no? So dati nakadepensa lang lagi tayo sa crypto. So ngayon, offensa na tayo. Ganun yung sinabi niya rito. No? At sabi naman ni kumbaga ito ano ba to? JP Morgan ba yung kanina? Oh, JP Morgan niya, oh. Nako. So, mga lods, maraming nagsasabi na yung si JP Morgan, meron siya mga bata doon na pumipigil sa Clarity Act. Pero dito, sa comment ng JP Morgan, baliktad naman. JP Morgan warns against postponement of the Clarity Act. So ngayon, gusto niya na ata ma-push, no? JP Morgan has issued a stark warning regarding the legislative stagnation of the Clarity Act. The firm asserts that continued delays pose a systematic threat to the structural integrity of digital asset markets. Sabi ni Jamie Dimon, ayan si Jamie Dimon, the longer the approval of the Clarity Act is postponed, the greater the threat to the crypto market. Wow, ang galing niya, no, di ba? So, talagang parang pinupush niya na dito. The bank's research team emphasizes that the absence of a finalized federal framework is creating a vacuum of oversight that stifles international or institutional liquidity. Additional, it prevents the full-scale development of BTC and Ethereum across corporate treasuries, no? So parang baliktad, no? Merong mga naiimbestigahan na meron silang mga bata doon na pumipigil sa Clarity Act, pero iba naman yung kino-comment nila sa public. Sila naman yung nagpo-push, 'di ba? Para di halata. Pero pinupush nila, mga lods, no? Sabi ko nga, 1 week na lang eh. So kailangan na nating ma-push talaga yan. Kahit sino pa yung maging kampe, kalaban, o kahit kalaban pa dati yan, basta maging kampi natin para ma-push yung Clarity Act, dapat na mangyari to, mga idol, no? So ayan. Tapos ito, salamat kay Idol sa nag-send sa akin ng news na to, si Dams02, no? 351 billion Aviva Investors has launched a Central Bank of Ireland approved tokenized share class of its US dollar liquidity fund on the XRP Ledger. So yung Aviva Investors, mga idol, gumagamit na ngayon o gagamit na ngayon ng XRP Ledger. So adoption, partnership, goods na goods. Mga idol, no? So, ayan, ganda ng mga news natin ngayon. O, ito na yung pinakahuli. Nako, kung mas mukhang hindi lang kalahati ng supply ng mundo, sa mundo ang magagawa ng China kung mga robot na ang nagtatrabaho ngayon sa China. 'Di ba?
So mas bibilis, mas dadami at mas lalaki ang volume ng mga supply na puwedeng, i-deliver ng China sa buong mundo kung ganito na ang kanilang mga trabahador. Chinese logistics centers run by a humanoid robots. It is rumored that the AI robots operate 24 hours and have already achieved 85% human level efficiency. The future is here. Oh, mga lodi, grabe. Grabe mga idol, oh, paano 'yan? Mas dadami pa, naku panis na talaga yung US. Habang ang US dinidelay yung Clarity Act, ang China, talagang tuloy-tuloy sa advance, 'no, sa pag-advance sa mundo mga lodi. Lalo na yung Pilipinas, ano na nangyari dun, naiwan na sa ano, oh my goodness. Alam nyo sa Pilipinas mga lodi, kung itigil na nila yung pamumulitika, tapos kasi sa totoo lang mga idol, mayaman ang Pilipinas, tangina trilyon-trilyon nga yung ninanakaw, 'di ba? Kung aayusin lang talaga yung pamumuno, mga idol, wala nang, alam niyo 'yun, wala nang pamumulitika, talagang magiging, magfo-focus na lang para paunladin yung bansa natin. Siguro matatalo pa natin yung mga ibang bansa sa paligid natin, 'no? Kaya lang wala, utak ano tayo, utak ano, ganid. Kumbaga yung utak ng Pilipino hindi umunlad, Nanatili pa rin sa paghihiganti, pamumulitika, pagiging trapo, 'no? At pagiging makasarili mga idol, 'no? So, sana lang magbago na ang ating, kaugalian, 'no, pagdating sa politika sa Pilipinas mga lodi, 'no? So ayun, ayun ang news natin ngayong umaga mga lods. Grabe, good morning, 'no? TGIF mga idol, thank God it's Friday. Mukhang, malalasing na naman tayo mamaya nito. Hindi, mag-update tayo mga lods. Alam niyo naman yan mas siyempre mas kumbaga sa racket mga lodi, hindi natin priority yon. Mas priority natin ang mag-update, no, sa ating mga subscribers. Kaya mag-subscribe na kayo. Everyday tayo nag-news mga idol, no? So ayan, kita-kits tayo mamaya mga lodi. Maraming maraming salamat sa mga nanood mga idol. Magandang araw sa inyo. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin at subscribe kayo. Check niyo yung mga link dyan sa baba ng description mga idol. Makakatulong sa inyo lahat yan, okay? So maraming salamat. Babayu mga idol. And what's up mga idol.